Guys, nandito na naman ako at eto, basahin lang natin ang ipinost nito ni Montulfo. Ito ay regarding sa pag-recant, no, nitong sila Bryce Hernandez, Alcantara at si JP De Guzman, ano. So, although wala pang official na pahayag rito at wala pang official na dokumentong natatanggap ang DOJ kung talagang nag-recant na sila, pero maugong na ang balita na ito ay totoo. Pero ito, basahin natin ang sinabi ng source ni Montulfo about sa pag-recant, sa recantation nitong mga ito. Basahin natin at bago natin komentuhan. Okay, let's go. Game plan sa pagbawi ni na Alcantara, Hernandez at Mendoza ng kanilang confession na hindi pala JP De Guzman, Mendoza pala. sorry, Mendoza pala. Okay, BGC Boys ng kanilang confession ay sinasangkot ang ilang matataas na opisyal sa flood control scam. Yan ang nakalap kong balita sa aking Tweety Bird. Nakipag-usap ang mga abogado raw ng BGC Boys sa kampo ni Sara Duterte na maaaring ma-impeach next month. Ang pag-asa nila ay ma-acquit si Sara sa Senado acting as an impeachment court at maging presidente ng bansa sa 2028. Alam ng mga BGC Boys na sila ang madidiin at makukulong sa salang plunder in connection with the flood control scam ayon sa Tweety Bird. Of course, that's a foregone conclusion, pero kapag nanalo si Sara, bibigyan sila ng executive clemency, commutation, reprieve ayon sa game plan. So yan, maliwanag ang kanilang game plan, ha? Okay, so guys, ito na-discuss na rin natin yata ito before, no? Okay, komentuhan natin, ano? Maaring may katotohanan, pero alam nyo, yung tatlong ito, taya-pato na ito. Sapagkat umaasa sila na si Inday Sayad nga, baka sakali, kumbaga taya-pato na lang. Nagbabaka sakali na lang, kumbaga, dahil alam na alam nila na talagang makakasuhan sila at talagang masisentensyahan sila sa bigat ng ebidensya na hawak ng ombudsman at ng DOJ laban sa kanila. Ngayon guys, eto, syempre, nangako ngayon si Inday Sayad sa kanila. Nangako yung mga abogado ni Sayad na kapag nakaupo si Sayad sa 2028, yun nga, bibigyan sila ng pardon. Aba, kala naman ni Sayad ay ganun lang kadali. Mga ob na ito, kala naman ay ganun lang kadali ang pagbibigay ng pardon. Hindi nila alam, kailangan muna nilang bumuno ng ilang taon bago sila mabigyan ng pardon. At ang pardon ay ibinibigay hindi agad-agad. Yan ay may binibilang munang taon ayon sa batas. Ang tanong ay aabutin ba sila noon? Kung si Sayad ay maupo man sa 2028, ilang taon pa lang sila noon? Kung ang hatol sa kanila ay life. Tapos ang dami-dami pa niyan. Paano sila mabibigyan ng pardon? Pero ito yun guys. Sige, kunwari na lang. Dahil umaasa sila na ganun, mapardon sila. Syempre, sabi ko nga sa inyo, taya-pato na lang. Sugal na rin lang talaga yung kanila. Alam naman nila na si Sayad ay hindi na yun makakaupo. Hindi nga aabutin ng 2028 yan. 2026 tatakas yan. Yung 2026 at i-content ko yun ng panibagong content, ha? Tatakas yan. Bakit? At yung inaasahan nila sa Senado na maa-acquit yan, malabo yan. Paano ma-acquit yan sa Senado? Doon pa lang sa Kongreso, lalabas na ang mga ebidensya laban dyan. Talagang half-cook na yung evidence na lalabas at talagang solid laban kay Inday Sayad. Sapagkat doon nga, di ba, mas maganda ang nangyari dahil mag-i-hearing sila, ilalabas na agad sa Kongreso ang lahat ng mga ebidensya laban sa kanya. Pagdating sa Senado, lulutuin na lang. Ang tanong, may boto pa ba siya para siya ay ma-acquit? May boto pa ba si Inday Sayad para siya ay ma-acquit? Alalahanin natin, ha? Marami ang wala dyan, ha? Wala na si Bato. Hindi na yung makakaboto. Sino pa? Si Bongo? Kala nyo ba boboto kay Sayad dyan? Sinasabi ko sa inyo, hindi boboto kay Sayad dyan. Dahil sa pinaggagawa ni Sayad kay Hanilet. Galit si Bongo. Dati nang may galit si Bongo, lalo pa ngayon nadagdagan. Kumbaga, nakikipagplastikan na lang yan si Bongo. Hindi yan boboto sa akwital nitong si Sayad. So, ilan na lang yan natitirang yan. Mangungulungan pa yung iba dyan pag iminalas-malas. Naku mo, Rudy. Mangungulungan. Pero hindi, practically, ilan lang ba ang bilang nila? Kaunti na nga sila ngayon,
Kala nyo ba makakwit yan si Inday Sayad? Ewan ko lang kung hindi umalma ang tao pag naakwit yan. Ang takot lang ng mga kandidato nyo. Tsaka wala na. Ang dutay, ang katotohanan, wala na ngayon yan. Wala nang tibay yan. Wala nang lakas yan. Pera na lang ng mga illegalista ang nagpapagana dyan. Ang pera ni Sabit Sipon, ni Tebes, ni Atong Ang. Yan na lang ang pag-asa niya mga yan. At yan ang mga kumikilos. Pero kung sasabihin yung taong bayan, saan banda? Nagrarally nga yung mga yan. Yung 4,000, pakahirapan pa. Ilang beses ba yung nanawagan, nagrally, napapatid na yung litid nitong yung si Ka Eric Celis, tsaka yung isang bata, sa kasisigaw. Ilan lang, wala pang 30. Sa trolls lang kayo marami, uy. Ngayon, itong mga ito, syempre, pati Banggana, at alam nyo kung ano revelation, kung ito ay totoo, itong sinabi ng Tweety Bird ni Montulfo, alam nyo kung ano ang totoo. Nagpapatunay lang na itong sila Bryce Hernandez, si Alcantara at si Mendoza ay takot na takot sa gobyernong ito. Bakit? Alam nila na sila ay matutuluyan at hindi nila kakayanin na anumang areglo. Alam nila hindi sila makakaareglo rito at alam nilang matutuluyan sila. Yan ang tandaan ninyo. So ito ay nagpapatunay ng malaking takot ng mga kriminal na ito sa ating gobyerno ngayon at sa DOJ at sa ombudsman. Ibig sabihin, tayong mga mamamayan, magtiwala tayo sa ombudsman at sa DOJ natin at sa administrasyong ito. Bakit? Ang mga kriminal na ito ang nagpapatunay na sila ay takot na at hindi nila ito kayang suhulan. At kanino sila papanig? Kanino sila sasanggalang at kanino sila sasandal? Siyempre, doon sa mga kapwa nila. Mga kapwa nila kriminal din. Same feather flocks together. Sino ba mga kriminal? Siyempre, mga dutae. Klaro yan, ang mga dutae, si Blix, di ba? Yun naman ang nagpayaman sa kanila Nagsimula na lumaki ang mga kita nila sa panahon ni Fentaboy. So, kanino pa ba sila sasandal? Natural, sa kapwa nila. Same feather flocks together. Kaya nga, yan ang sandalan nila. Kumbaga, alam nila na, okay, pag si Inday Sayad ay makaupo, sigurado, ligtas tayo. Even ang mga diskaya, yan din ang kanilang mga pinapangarap at inaakala dahil nga yan ang pinangako sa kanila ni Marco Beta. Di ba? Ang problema, sablay. Nagbatigas, ayaw ng tell all. Ayan. Anyari sa kanya, kulong. At no bail. Kaya si Marco Beta, lagi mainit ang ulo, high blood. Di ba ga? So, yan ang katotohanan. So, sasandal sila, sa kapwa nila illegalista. Siyempre, sino ba ang mga illegalista? Matik na. Basta Duterte, Makasayad Black, matik yan. Illegalista yan. Yan yung mga mahilig mga ako, pero tandaan ninyo, tatablahin kayo, estapa abutin nyo dyan. Ilan na ba ang pinangakuan ng mga yan? Di ba ang taong bayan, si 2K at si 10K? Anyari, wala. Ayun, si Diskaya, kulo. So, yun lang. No? Sa mga bobong didilis at may saya dyan, ang tatay nyo ay karton. Matili kayo mga bobo at may saya. Sabagat ang may saya dahil laging high blood. Akala naman ng mga ito may epekto pa yung pagre-recant nila. Hoy, mga op-op! Wala! Bye!